Mga pare ko, ito yung tanong. Pwede ba natin paghaluin itong premium at regular unleaded? Unang-una sa lahat mga pare ko, lilinawin po natin na itong pareho po na to, itong premium at itong regular unleaded ay pareho lang pong unleaded dahil wala na po tayong leaded ngayon dahil masama po yun at nakakakanser. Kaya tinanggal na po sa lahat sa merkado yun at ito na po yung dalawang produkto natin na puro unleaded na po siya. And then secondly ay meron po ba talagang premium unleaded dito sa atin? At yung tinutukoy natin na premium ay super quality talaga. Kumbaga sa hamburger ay mga pare ko isang regular at isang premium. Nakita nyo naman po yung diferensya. Kung makikita nyo sa picture, ayan, pinagpo-post ko na lahat po yung gasoline station dito sa atin. At mapapansin nyo, yung iba-iba na yan, mga pangalan nila, ay may katugon po yan na numero. Ayan mga pare ko, nakikita nyo po ba yung numero? Ay yan po yung tinatawag po nating octane number. So, lumalabas po mga pare ko na yung basihan po ng mga pangalan na yan ay yung octane number na binibenta nilang produkto. And thirdly, kung talagang nakakalamang sa quality itong premium kesa dito sa unleaded, ay bakit naman piso lamang yung kanilang diferensya? Dapat po halos madodoble na po yung presyo nitong premium kesa sa unleaded dahil po sa mahal po ng mga additives ngayon. At tamang-tama mga pare ko, kung piso lang po talaga yung tinas niya dito sa unleaded, ay tamang-tama lang po yung halaga yun upang madagdagan yung additive content para sa octane number. So yung piso po na yung mga pare ko ay pandagdag lang po sa presyo dahil nagdagdag lang po sila ng octane number. And fourthly, ay huwag po tayo magpapadala sa kulay dahil po sa red ang kulay niya, ang ibig sabihin po ito po ay napakaganda at napakatulim po ng ating motor. At talaga namang magiging super bike yung ating regular bike. Hindi po totoo yung mga pare ko dahil ito pong mga kulay na po na to. Ito dito, pula po to. Ito naman yung green. Ito lang po ay tina. Kumbaga, jobus lang po. Kumbaga, pampakulay lang po. At wala pong special power na makakadagdag sa performance ng ating gasolina. Dahil paglabas ng ating gasolina sa refinery process at sa distillation unit, ay lahat po yan ay colorless. Ayan, clear po siya. At ang gagawin po ng ating manufacturer ay lalagyan po ito ng kulay para ma-distinguish na po kung ito po ay 91 octane or 95 octane or 100 octane. So, lalagyan niya po ng kulay yan. So, para lang po ma-distinguish natin kung ano yung octane number nitong ating gasolina. Dahil napaka-importante po yan, lalo na po sa mga high compression engine. So ayan mga pare ko at lumalabas po na pareho lang po yung properties itong dalawang gasolina na to. Itong 95 octane at itong 91 octane. Itong kulay red o kulay green. So hindi ko na po sasabihin na premium at unleaded dahil napaliwanag ko na po. Sa makatawid ay tinatawag natin premium ang gasolina pag mataas yung kanyang octane number. At dito sa Pilipinas, pag umabot na po ng 95 octane ay premium na po yung ating tawag. So bakit may 91 octane, may 95 octane, meron pa nga pong 100 at 81 octane. So ayan mga pare ko, yung mga octane na yan na tinatawag, dinisign po ng ating manufacturer yan sa iba't ibang uri ng engine. Dahil yung mga engine po natin ay may iba't ibang uri ng compression ratio. So bakit po ganun? Dahil itong mga octane number na to mga pare ko, ito po yung ability ng ating fuel na hindi basta-basta masusunog o mag-ignite dahil sa taas ng compression. So, ibig sabihin mga pare ko, bawat sasakyan kasi natin, mga motor natin, ay may iba-iba pong compression yan. May talaga naman mabababa, may talaga naman matataas. Kaya kung makikita nyo ang inyong owner's manual mga pare ko, naandun po yan, nakasulat po yan, at yun po yung nire-recommendang fuel na gamitin nyo dahil yun po ang compression ratio nyo lamang. Dahil kung mababa lang yung compression ratio ng inyong motor ay mga 81, 91, yan lang po ang inyong gagamitin na octane number at ito lang po yun. And then kung matataas na talaga yung compression ratio nyo, abot na mga 12, 13, 14, ayan mga pare ko, nire-recommenda na po ay itong 95 octane. At kung mas matataas pa po mga pare ko, mga 15, 16, 17, ayan mga pare ko, nasa 100 octane number pa po ang inyong gagamitin. Tulad nito sa akin mga pare ko, ang compression ratio ko is 9.1:1 at ang nire-recommenda lang pong fuel sa akin ay 91 octane. So ito lamang.
At kung makikita nyo sa picture, ayan mga pare ko, matataas na po na compression ratio at mga matataas na rin po na octane number yung nire-require nila. At ito na po yung kanilang pinagagamit sa kanila, itong 95 octane. So bakit gano'n mga pare ko? Dahil nga po yan sa compression ratio. Dahil ang inyong cylinder ay long stroke. Ayan mga pare ko, mahaba siya. Kaya marami ka pong makukompress na air and fuel mixture at tataas po ang compression pressure nyo rito. Pag mataas po yung pressure, ibig sabihin mga pare ko, sasabay po dyan yung temperature. Kumbaga, tataas din po ang temperature. At yung temperature po na yun ay maaari na pong magpasunog, magpaputok ng inyong cylinder or internal combustion engine. Pag ganito po ang ginamit yung octane, yung 91 octane. Ang sabi nga po natin, habang tumataas yung octane number, ay hindi agad basta-basta masusunog ang fuel. So anong inire-required sa inyo pag ganitong mataas ang compression ratio nyo at mataas yung compression na mabibuild up ng inyong cylinder? So ang nire-require ng inyong manufacturer ay itong mas mataas na octane number. Kumbaga hindi siya basta-basta agad masusunog. Kumbaga makukomplete niya yung stroke at doon pa lang siya magbibigay ng spark itong inyong spark plug at doon pa lang po siya puputok. Kumbaga nasa synchronize itong inyong engine. So ang mangyayari po pag hindi po ito ang ginamit nyo, pag mataas po ang inyong compression ratio, ay paakyat pa lang po ang inyong piston at nakapag-build up na po kayo ng pressure at temperature dito at ganito po ang inyong ginamit, ay pwede po kayong magkaroon na tinatawag na pre-ignition, kumbaga knocking. Kumbaga pataas pa lang ay hindi niya pa na-reach yung top dead center, ay puputok na yan, boom! Mga pare ko, anong mangyayari? Knocking po ang inyong engine at masisira po ito at tatamaan na po yung mga ibang parts nitong inyong engine. Balik tayo dito mga pare ko. Ang tanong, pwede ko bang paghaluin itong 95 octane at itong 91 octane? So ito po mga pare ko, makinig kayo mabuti. Ang kauna-una nyong aalamin ay dapat alam nyo kung ano yung nire-recommend na fuel ng inyong mga manufacturer. For example, itong sa akin, ang sa akin ay 91 octane ang nire-required. So hindi pa po tapos yan. Meron pa po sa tabi yan, nakalagay yun. Or higher. At lagi pong may higher yan. Kasi po yung may mga 95 octane, yung nire-required na motor, sa tabi po nila ay higher din. Ibig sabihin mga pare ko, hindi na po ako pwedeng bomba sa 81 octane. Yung mga 95 octane naman ay hindi na po pwedeng bumaba sa 91 octane. Kumbaga 95 sila pataas, ako naman ay 91 pataas. Ang mangyayari mga pare ko, meron po tayong 95 at meron po tayong 91. Pag pinagsama po natin ang equal amount, ano mangyayari sa octane number mga pare ko? Siyempre, itong 95 ay bababa po at itong 91 ay tataas po. Kaya mangyari, ang mahalo po natin na fuel ay aabot sa mga 92.5 octane mga pare ko. So, ibig sabihin, 92, itong aking motor ay pasok na pasok dahil 91 po ang kanyang nire-required na octane or higher. So, kung 91 octane or higher po ang inyong nire-record na inyong motor, pwede nyo pong paghaluin ang dalawang fuel na to. Pero mga pare ko, kung 95 octane or higher, ay hindi nyo po pwedeng paghaluin itong dalawa na to. So, mag-i-stay lang po kayo dito sa 95 octane. At kung makakakuha pa po kayo ng 100 octane, ayun, pwede nyong ihalo dito sa 95. So ayan mga pare ko, malinaw na malinaw. So ang motor ko ay 91 lang. So ibig sabihin ay pwede kong paghaluin itong dalawang fuel na to. So ayan mga pare ko, at ang climax ay paghaluin po natin itong dalawa na to para malaman po natin kung ano yung itsura nito pag nasa loob na po ng ating tangke. So unahin po natin itong, unahin po natin itong kulay green, which is 91 octane. Ayan. Kasi lagi ganito yung ating pinakakarga. And then, isusunod naman po natin itong 95 octane or kulay pula. At tignan po natin kung ano po yung makikreate nilang kulay. Pero sa totoo mga pare ko ay wala pong magiging epekto ito
kahit na ganito po ang inyong napakarga sa inyong motor, as long na 91 octane or higher po ang nire-required ng inyong owner's manual o yung gumawa ng inyong motor. So yung mga pare ko, malinaw na malinaw dahil sa sobrang tapang ng pangkulay ng pula ay ayan naging pula na po lahat yung ating fuel. So ayan mga pare ko, at alam nyo na po kung pwede nyo paghaluin itong 95 at 91 octane upang magamit nyo sa inyong motor. At hindi ko na po kailangan paliwanag po ulit dahil alam nyo na po yan. So hanggang dito lang po yung aking video, at ito po ay ikakarga ko na po sa aking motor, at maraming salamat po sa panonood. So paalam na sa inyo mga pare ko, paalam.